Ako ng konti di pa naman kayo okay, di ba? Ang totoo niyan na naiyak po ako sa oras na to. Kasi buhay pa ang pinag-isang puso, di ba? Naalala ko sinong COVID-19. Sabi ko, patay. Head servant ako. Pag hindi bumalik yung init ng pinag-isa, sabi ko, pananagutan ko to. Kaya nagpatuloy po tayo through FB. Pero tunay nga po na hindi titigil ang Diyos. At walang lingkod na iniwan, di pinabayaan. Amen po ba? Pwede po bang bago tayo magsimula, pakitignan yung katabi mo, pakitapik, pakisabi sa wakas, nakita rin kita. Baka pwede tumingin sa likod. Napigil mo lang sa likod, sabihin mo, ikaw pala yun. Yan. At dahil dyan, may biyayang darating ng pagpapalang ating Panginoon. May tilang to. Susugan ko lang yung sinabi ni Father kanina. Dudagdagan ko lang. Be still in holiness. Diba? Ang unang sinabi ni Father, kailangan daw tayong magliwanag, mag-shine. Diba? Tignan mo rin yung katabi mo kung nangingitim ba yan o nagliliwanag na sa araw na to. Sabihin mo, nagliliwanag na sa biyaya ni Jesus. Una-una, para daw tayo manatili sa kabanalan, magliwanag. Amen po ba? Pero ito mabigat yung susunod na hamon. Para ka daw manatili sa kaholinisan ng ating Panginoon, the second requisite is what you call forgive. Dito tayo ngayon madadali. Bakit? Sapagkat sa oras na to, may dala-dala pa rin ang puso mo. Amen po ba? Pwede bang makitignan ulit yung katabi, paalalahanan mo, sabihin mo, patawarin mo na siya. Babasahin ko lang yung gospel ng Sabado. Ang sabi nito Mateo 5:42, datapwat sinasabi sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ng umuusig sa inyo. Ang tanong kapatid, sa pag-ibig ba natin sa kaaway natin, sa pag-forgive ba natin, kaya ba natin mahalin yung kaaway natin? Kaya natin tanggapin yung nang-agaw ng jowa mo, yung best friend mo na ine-expect mo na siyang magpaprotect doon sa boyfriend at GF mo, siya palang nagtaksin sa'yo. Kaya mo bang patawarin yung nanay at tatay mo na nagpabandula sa'yo? Kaya mo bang patawarin yung mga kapitbahay mo na hanggang ngayon chinichismis ka pa rin? Kaya mo bang patawarin yung tito-tito mo na nag-angkin ng lupa nyo? Kung hindi kaya, kapatid, withdraw tayo. Lord, pwede bang humirit? Pwede bang atras? Dito tayo sa pangalawang instruction. Ano yung pangalawa? Idalangin mo yung umuusig sa'yo. Ito, baka kaya natin. Baka mamaya, pwede na natin, Lord, gusto ko nang lumaya. Gusto ko nang magpatawad. Kaya, idadalangin ko na sa'yo yung mga taong nakasakit sa akin. Take note, kapatid, pag pinanalangin mo yung taong nakasakit sa'yo, huwag mong ipanalangin na mamatay. Ipanalangin mong pagpalain ng Diyos. Amen mo ba? Eto, tip ko lang to Kung may kapitbahay kang bumamera, chismosa, ipanalangin mong tumama sa loto. Pag tumama sa loto yan, bibili ng lupa sa ibang lugar yan. Hindi mo na siya kapitbahay. Amen mo ba? O yung kasama mo sa opisina, ipanalangin mong ma-promote. Pag na-promote yan, ililipat ng ibang departamento yan. Hindi mo na siya as ka-office mate. Amen po ba? Wala mo lang prerequisite para ka magpatawad, ipanalangin. At tanda mo, pag ipinanalangin mo yan, hindi yung tao ang binabago mo. Kung hindi ang Diyos ang nagbabago sa iyo. Nagsisimula kang magmahal, magsisimula kang magpatawad, at magsisimula kang kumilos. Amen po ba? Kaya lang may additional na instruction ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Roma 12, hindi ka lang dapat pala manalangin, hindi ka lang pala dapat magpatawad, at hindi ka lang dapat magmahal. Sabi ng Panginoon sa Roma 12, kung ang kaaway mo nagutom, pakainin.
Kung ang kaaway mo nauuhaw, painumin nang sa ganon, magkakaroon siya ng apoy sa kanyang ulo. Ano gagawin natin? Pakainin daw yung kaaway natin. Painumin. Sililitin mo yung mga asawa. Pagkaaway ng asawa mo, mamaya pag uwi mo ng bahay, ipagluto mo ng pulutan. Pagserpan mo ng kape. Alam mo bakit? Pag ginawa mo yun, magtataka yun. Siguro lalasunin ako ng asawa ko na ito. For so many years kang pinagtinda ng kape. For so many years kang pinagprepare ng pulutan. Kukomprontahin nga sabi ka nun. May ginagawa kang mali. Papatayin mo ba ako? Lalasunin mo ba ako? That's the time. Sasabihin mo, minsan nakatin muli ako ng festivity, ng anniversary ng pinag-isang puso doon sa San Nicolas Chapel at ang sinabi, hindi ko lang dapat ipanalangin, hindi ko lang dapat mahalin, kundi pakainin at painumin ang mga taong nakasakit sa akin. And that's the time maipapakilala mo si Kristo na nagpatawad at nagmahal sa kanyang kaaway. Yun po ba? The prerequisite to still in the holiness, first is to shine. Second is to forgive. What's the third? Be thankful. Nandito ba yung nanay mo? Nandito ba yung tatay mo? O yung mister mo mismo yung anak mo? Baka pwede naman pasalamatan mo sa unang pagkakataon. Sabihin mo, maraming salamat sapagkat biyaya ka ng Panginoon sa akin. Sige, tapikin mo. Tapikin ko nanay ko. Maraming salamat sa biyaya ka ng aking Panginoon. When is the last time na nagpasalamat ka sa Diyos? Totoo lang, sorry for the word, ang kakapal ng mukha natin. Hiling tayo, Lord, pag-graduate mo lang ako, pinag-graduate. Lord, may babayaran ako, binigyan ka. Lord, paalisin mo yung asawa mo mga mag-approve, binigay ng Diyos. Lord, baka pwede i-provide mo itong bakit, binigay ng Diyos. Pero ang tanong, nung ibinigay na ng Diyos, nagpasalamat ba tayo? Nung kaninang pinag-isip tayo ng Diyos, nagpasalamat ba tayo? Nung panahon ng COVID, hindi ka ba nagtataka kung bakit buhay ka pa ngayon? Kasi, nais ng Diyos na magpasalamat ka. Tapikin mo ulit ko katabi, sabihin mo, magpasalamat ka na ngayon. To still in the holiness, be shine, forgive, be thankful, and the third, give. Magbigay ka. Amen po ba? Bago ko magtapos, may kwento lang ako ha. Noong 19... Kung hindi ako nagkakamali, kwento to ng lolo ko. Noong 1930s daw, dito daw po sa masukal na lugar na itong Guadalupe na to, meron daw pong lumulusog na manananggal. Nakita na ba kayo ng manananggal? Pakitignan yung katabi nyo. Sige. Ito daw manananggal ito, ang daig na ng napatay. Siguro hindi na mabilang sa kamay ng tao. Kaya ang syudad po ng Makati ay nagkaroon ng ordinansa na pagdating ng alas 5 ng hapon, wala nang lalabas, wala nang serbisyo, wala nang pulis, wala nang bumbero, sarado na po ang lahat. At one time daw po, na-late daw po ng misa yung pari ito. Kaya habang sinasarado daw po nung sakristan, yung kumbento na to, laking gulat ka, pumasok yung manananggal sa loob netong lugar na to. Alam mo sabi nung sakristan, doon niya napagtanto na ang manananggal pala ay hindi takot sa simbahan. Alam mo ginawa na itong sakristan na to, para siya makarecover, nakuha niya yung holy water. Lumalapit yung manananggal, pinisikan niya ng holy water, sabi niya, in Jesus' name, manananggal, lumayas ka. Alam mo ginawa ng manananggal? Inagaw mo sa kanya holy water. Ininom! Huwag na mo pala yung manananggal, siguro pala yung biyahe na. Sabi na itong sakristan, ang manananggal pala ay hindi takot sa holy water. At siya ngayon, nakita niya yung Holy Bible, sabi niya, binuksan niya, sabi niya, ang nasa lupa, nasa langit, at maski ang nasa ilalim ng lupa, ay sasamba sa kanyang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka sa taas. Ano mo ginawa ng manananggal? Inagaw sa kanya yung Bible, binuksan. Sabi sa John 3:16, baka hindi pala sa Bible yung manananggal. Doon niya napagtanto na ang manananggal pala ay hindi rin takot sa Bible. At nasta naman siya. Alam mo kung nakuha niya? Yun yung crucifix, no?
Luma na abato lang mo yan eh. Itinapat niya sa manananggal, sabi niya. Kasi napapanood niya nga daw sa Dracula. Sa pangalan ni Jesus, manananggal, lumayas ka. Alam mo yung ginawa ng manananggal? Inagaw sa kanya yung crucifix. Pinagahalikan, tas hinataw na ganun. Wasak yung crucifix. Alam mo, wala nang pag-asa yung sakristan. Ang ginawa niya, umatras na lang siya. Sabi niya, kung ano na lang yung makukuha ko, kung ano na lamang yung madadampot ko, ipapaano ko dito bago man lang ako mamatay. Nadulas po yung sakristan. Tamang-tama may natampot po siyang maliit na patpat. Pero laking gulat na nung pagtaas niya gano'n, tumakbo po yung manananggal palabas. Tanong, ano po yung natampot nung sakristan? Ano ko? Natampot niya yun. Pakita mo kay Rex. Yan. Ito po yung natampot nung sakristan. Pakita mo. Yan. Eto, natawa. Pag ikaw nakakapasok ka sa simbahan, tapos hindi ka nagbabasa ka ng Bible, nag-holy water ka pa kay Father, tapos nagbabasa ka ng Bible at nakikis ka sa crucifix, pero pag dumaan sa harapan mo to, natatakot ka, anong tawag sa'yo? Manananggal. Tapigil ka, sabi mo, magbigay ka na. Amen po ba? Para tayo manatili sa kapanalan, mag-shine, forgive, aripatlo, be thankful, and what's the fourth? Give. And this is the last. Ito yung pinakamalaking hamon sa atin. Dahil bumalik ka na at naririto ka ng muli. Ito yung pangako sa iyo ng Diyos. Hindi na siya papayag na mawala kang muli. The prerequisite to stay in the holiness is to serve the Lord God. Pwede bang nakata na tayo ng isa? Gusto ko kumanta lang eh. Okay lang ba? Okay. Music, pasensya na. Parang trip ko kumanta ngayon eh. Kahit, alam ito, kwento ko lang. Pasensya na kakanta ako kasama yung music. One time nung nasa ako, charismatic, nag-preach po ako sa ganito. Na-bless po lahat ng tao, totoo lang. Nung uli-uli kumanta ako, pababa na po yung Holy Spirit eh. Kaya lang nung kumanta ako, umatras po ulit yung Holy Spirit. Kaya siguro, ipapasa ko na lang sa music yung... Kasi kaya nga ni Brother Sarge. Hawak, Mike. Maikli lang itong kanta na to. Ito yung isa sa mga paborito natin, especially ng Joseph, ng Guadalupe, at alam po, isa to sa mga pang-video ng pinag-isa. We will serve the Lord. Yung pong mga nakakalam ng awit, sabihin nyo kami, ha? Ay, tatapos sabihin na. Hold. Parang may tire-reveal lang yung ating Panginoon, Sister Check. Palabakan natin ang ating treasurer. Amen. Sister Check. Una-una, Panginoon, pinupuli ka namin, pinasasalamat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sister Check po, ang inyong prayer warrior. Ako po ay lubos na talaga nagpapasalamat. Pinipigilan ko po na huwag magsalita, pero ang udyok po ng banal na Espiritu ay talagang sinasabi, proclaim my name among everyone. Amen? Amen. Gusto ko lang po sabihin na bakit tayo naririto ngayon. Natatandaan mo, Brother Arnold, tayo ay nasa Bulwagan last seminar, nananalangin sa prayer warrior. Amen? Pumasok ang head servant at sinasabi na darating na, natatandaan mo yun, Brother Dad, 3 tayo sa room ng prayer warrior. Nagsabi ako sa iyo na Brother, sinabi mo sa amin, Sister Cheng, darating na ang anniversary ng Pinag-Isang Puso. At inaatasan kita na ikaw ang mabuno at mag-isip ng theme ng ating anniversary. Sabi ko, Lord, sa loob ko, bakit ako? Kararating ko lang ulit, kababalik ko lang ulit. Pero binigay na kaagad ni HS at hindi ako makapagsabi. Gusto ko magsabi ng no. Pero dire-diretso ang assignment na ibinabato sa akin ni Brother Rex, ni Sister Annie, ni HS. Sabi ko, Lord, bakit dire-diretso naman yung assignment mo? Alam mo, may sarili akong pinagdadaan sa buhay ko. Alam mo,
Pinagpalit ko ang Singapore sa Pilipinas. Natatakot ako sa future ko sa Pilipinas. Pero bakit narito ako ngayon at sinasabi ko, the Lord, higit pa sa kahit anong yaman at ang binibigay mong pag-asa sa akin na sa harapin ko. At doon na buo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng ating head servant na siyang ginamit na ating Panginoon. At doon sinabi na mag-isip tayo. At bago pa man siya dumating na iyon, kasama ng aking kasama sa prayer warrior, si Brother Arnold, nag-uusap na kami habang pagtapos namin nananalangin, continuous na pananalangin sa isip ng prayer warrior. Ang mensahe lumalabas sa amin, manatili ang bawat isa sa kabanalan. Manatili kang manalangin at ipapakita ko sa iyo, Sister Che, isa-isang babalik ang mga siyang tinawag sa pinag-isang puso. Kanina, nakita ko, first time, maaga po akong dumating. Talagang kasama ko po ng aking kapatid. Hindi ko po siya niyaya, galing po siya ng Qatar. Pero siya nagsabi, sasama ako. Hindi ko pa po siya niyaya. Si Lord, isa ko pong kaibigan, hindi pa po siya pinag-isang puso, taga-Bulacan pa po. Siya lang po nasabi ko, samahan mo ko. Kasi baka nag-iisa lang ako sa WGC. Marami po kami. Hindi po siya nagdalawang isip na puntahan ako. Pinsan ko po, na-stroke. Nag-iisa po sa buhay. Narito din po ngayon dahil sabi ko, ang Diyos ang tumawag sa'yo. Bawat isa po sa atin na narito ay hindi po tayo ang pumili sa Diyos. Pinili po ang bawat isa sa inyo na ating Panginoon at ang hinihiling na lamang po sa inyo, manatili kayo sa kabanalan at ibibigay sa inyo ang buhay na walang hanggan. Ang tema po ito ay inihayag sa Powerhouse nung last seminar pa lang po, kung kaya't ang lahat ng nagaganap ngayon ay plano ng Panginoon. Yun lamang po. At maraming salamat. Wala pong uuwi na wala pong biyaya tinatanggap. Ako po ay nanginginig at napupuspos. Hindi po ako karapat-dapat. Ako'y makasalanan. Pero magpasailalim lamang kayo. Magparamdam lamang kayo sa Panginoon. Maniwala lamang kayo. I-surrender nyo kahit-initan ng inyong kasalanan. Alam ng Panginoon yan. At ibibigay niya sa inyo ang bawat tugon sa inyong panalangin, ang kagalingan sa lahat ng inyong sakit, ang mga tugon sa inyong pangangailangan, ang pagpapatawad at ang pagmamahal na hinahanap ng bawat isa. Salamat. Yung fourth requisite is be thankful. Nakalimutan ko po kasi minsan magpasalamat. Una-una, sa nanay ko, yung ibinigay niyang wisdom, yung time sa aming mga magkakapatid. Kung wala po yung nanay ko, wala ako dito. Kaya, gusto ko lang magpasalamat sa tatlong tumatayong elders. Pero hindi pa tayo sa harapan, Mami, Rex. Saka gusto ko rin pasalamatan dito si Gaboy. Gabi ka dito. Ito, bata pa lang po ako, saka si Sarge, gusto kong pasalamatan to. Ito po yung mga pinapakain pa na kami ng tinapay na maliliit. Tapos, bibigyan kami ng mumunting mga aral. Gaboy. Yung unang mga mentor ko mga nagkatuki sa akin. Maraming salamat sa inyo. At lahat tayo, sama-sama tayo magsiserve. Bago tayo ipanalangin ang closing prayer ni Brother Ronnie, nais ko lamang pong kantayin natin itong kanta na to. Nanay, Ronnie, sa pangkuan, please. After po nito, si Ronnie po ang mag-closing prayer.
At gusto ko lang kantahin natin kung ano. Kung alam mo kanta na to, sabayan mo ha. Okay, papasok kayo Rex. We will serve the Lord. Ikaw lang kakanta eh, di ba sabi mo? Ayan. Tayong dalawa. We will serve the Lord, Even the trials come. even the triumphs come. None can separate us And separate from the love of God. from the love of God. We are more than conquerors. We are more than conquerors. No one can defeat us. No one can defeat Yes, Lord. us. We are the chosen generation. We are the sons of God. From the beginning, we will serve the Lord. Admin, tawag kayo. Admin. We will serve the Lord. Treasurer, auditors, please, auditors. Brother A, Brother Ogie. From the love of God. We are more than conquerors. We are more Laban. than conquerors. No one can defeat us. No one Yes, can wala. defeat Walang makakatalo sa atin. We are the chosen generation. We are We the Son of God. of God. Itaas natin mga kamay. We will serve the Lord. And we will serve the We will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, We will serve the we Lord. will serve God. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the We Lord. will serve the Lord. As for me and my house, We will serve the Lord. we will serve the Lord. From the beginning again, we will serve the Lord. We will serve the Lord, even the trials come. None can separate us